Welcome to Donmar TV News Channel. Chairman Abalos, may isa akong syudad dyan na hindi ko bibigyan ng power to distribute ayuda. Simply because in so many instances, they cannot organize. If, wala talagang every time, tapos pahe dito, pahe doon. And, it has happened several times. And several times he has blamed other people other than himself. Yan ang gusto. Marisip. Hindi lang tayo pwede magsalita ng politiko dito. Pero yan, kayong mga Pilipino, huwag kayong magpaluko dyan sa mga pandrama, magsalita, pati kung nakita ko nga sa Facebook kanina, lahat ng nakabikini ang gago. Tapos may isang picture pa doon na sinisilip na yung ari niya. Yan ang gusto ninyo. Ang training parang callboy. Naghuhubad, picture, nakabikini, tapos yung garter, tinatanggal niya, hinili niya, tinignan niya yung dapat magsama sila ni Paredes. Ganon. Tingnan ninyo sa Facebook, nandyan yung mga picture niya, tapos yung sinisilip niya yung yan ang training ng presidente. Maghubad at magpa-picture at magsilip, magyabang sa kanilang ari, kagaya ni Paredes itong gagon to. Ito tuloy ang sagot ni Pangulong Duterte. What's ninyo? What's? Thank you, Chairman. Napakaganda ang ginagawa ninyo. Salamat po. In places where pinakita ninyo, it's well organized. Yung may isang sisudad lang dito na ang tao naghintay lang ng direksyon kung paano, but I think it is the mayor who has a disorganized mind. May isa akong syudad dyan na hindi ko bibigyan ng power to distribute ayuda. So, disorganized mind daw si Isko. Kawawa ka namang Isko. Alam mo ito yung huling binanatan ni Pangulong Duterte na presidential, from second place, naging 5th place ata, 4th place. Sabi ko nga sa inyo wag niyong kakalabanin si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte lang ang hindi bumababa sa ratings and survey. Sabi nga, numbers won't lie. Kasi alam talaga ng tao kung sino ang nagtatrabaho at sino ang namumuliti ka lang. Yan ang nakakalimutan ng mga katulad ni Pacquiao at saka ni Isko. Ngayon naman, nung una si Pacquiao ang bumanat kay Pangulong Duterte, anyari, bumagsak sa huling survey. Ngayon naman si Isko, ewan ko sa'yo kung sino nag-a-advise sa'yo, Isko. Sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Hindi mo kami madadaan sa I'm dying inside you. Hindi ho lahat ng Pilipino tanga. Yan ang masasabi ko. Totoo naman Huwag mo kami daanin sa I'm dying inside you. Huwag kami. Kung nadadaan noon yan, yung mga ganyan-ganyan, meron ng social media. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito na nga sabi ni Pangulong Duterte, di ba? Disorganized mind. Unang banat niya kay Isko. Pangalawang banat niya kay Isko, ito. Hindi niya padadaanin yung ayuda. Isipin mo sa LGU. Ito lang yung lugar na hindi dadaan sa kanya.
sa LGU yung ayuda. Oh. From national government diretso sa tao. Bakit? Palpak kasi daw. Antindi niyan, antinding sampal niyan. Antinding sampal niyan. Alam mo, Mr. President, sa totoo lang, this is one of your best decision sa iyong pamamahala. Alam mo kung bakit, Mr. President? Ito lang ha, tatay, talaga namang kawawa yung mga taga Maynila. Parang ang dating pa sa kanila, yung pila, parang ako, ano pa yun, parang karangal-rangal. Diba nung pumila, ano sinabi? This is a good problem. Bakit? Kasi gusto ng tao magpabakuna. Oh, di ba? Kesa na ayusin, good problem. Paano mo naman ayusin na isang bagay na good? Diba? Eto na ngayon. Kaya, Mr. President, this is the best decision. One of the best decisions sa ginawa mo. Isipin mo, hindi pinadaan sa kanya. Sampal sa kanya ito. Hindi pinadaan sa kamay ni ng LGU o ng Maynila. Yung ibang lugar, padadaanin sa LGU nila. Dito lang hindi. Simply because in so many instances, so many, hindi lang isa. So many. They cannot organize. If, wala, talagang every time, tapos pahe dito, pahe doon. And, it has happened several times. And several times he has blamed other people other than himself. Yon! Alam mo, yan talaga yun eh. Yan ang problema kay Isko. Tama yun eh. Lahat na lang sinisi niya except yung sarili niya. Diba, halimbawa, may problema sa kakulangan sa bakuna. Isipin mo siya lang ang mayor na nagre-reklamo pagdating sa supply ng bakuna. Aside from Engrata, instead na gawa na lang na solusyon, sinisisi pa ang national government. Pagdating naman doon sa ayuda, ano sinabi niya kaagad? Ano lang yan eh. Ano lang yan eh. Salita pa lang yan. Wala pa sa kamay namin. Di pa namin mabibigay. Diba kasi nag-announce ang DSWD na okay na yung ayuda, mabibigay na namin through the weekend. Ano sagot ni Isko? Sabi niya, weekend, wala naman, di namin makukuha yan. Wala naman, sarado naman ang bangko.